Ngayon po, mayroon po akong gustong i-share na manggagaling po sa Roma chapter 8 verse 28. At tignan po natin mga kapatid na gusto po sana I pray na mas maintindihan po natin ang bersikulong ito at the more po na mas maintindihan po natin siya, the more po na makukuha po natin yung benefit at pangunawa dito po sa ating bersikulong ito. Basahin po natin. And we know that that all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Let us pray. Father in heaven, we thank you, Lord, for this scripture na amin pong pag-aaralan sa oras na to. Hiling po namin, Ama, ang ang pangunawa na galing sa inyo, Lord God, and especially ang wisdom at understanding, Lord, ng iyong salita sa oras na to, magbibigay po sa amin na lalo ka po naming makikilala at magbibigay po sa amin ng pag-asa at pananampalataya po sa inyong mga gustong gawin sa buhay namin. At inilalapit din po namin sa inyo ang mga kapatid na makikinig sa oras na to. Ikaw po, Lord, ang mangusap sa kanila. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Malinaw na po ba yung dating ko? Medyo mahina pa rin po. Okay na po, okay. Isa pong napakagandang verse para po sa ating lahat, no? At makikita po natin dito sa verse na 'to mga kapatid na mayroong gusto na iparating ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Gusto niyang iparating ang mensahe sa mga kapatid natin na nasa isang hindi magandang sitwasyon. Na nakikita po natin dito na may kasiguraduhan nga ang Panginoon may plano sa bawat isa lalong-lalo na po sa mga anak niya. No, makikita po natin na ang bersikulong ito na sinasabi rito na all things, and we know that all things God works for the good of those who love Him, have been called according to His purpose. Na minsan po sa panahon na tayo po ay minsan napakahirap pong tandaan ang bersikulo na 'to, lalong-lalo na po sa panahon na tayo nasusubok at tayo po ay nasa isang sitwasyon na hindi po natin gusto mga kapatid. Pero I just want and I pray na ngayong oras na 'to, makikita po natin kung ano po ang nilalaman at ano ang gusto ng Panginoon na gawin po sa atin sa pamamagitan po sa paggamit niya kay Apostol Pablo na nagsulat ng sulat na 'to para sa mga mananampalataya sa Roma. Masabi po rito, unang-una po mga kapatid, na gusto po ng Panginoon na makita natin at maintindihan natin sa pamamagitan po ng bersikulong ito, na ang Panginoon gusto niya na tayo po na malaman natin. Una is, God wants us to know that all things works together para po sa mga nagmamahal sa Kanya. Kaya nga po nagsisimula doon, and we know. Sa dati po noon, hindi po nakwan. Kaya God wants na ang ating, alam nyo, ang mga bagay na hindi maganda, nagre-resulta po sa agam-agam sa tao. Nagre-resulta po sa mga bagay na hindi po siya sigurado sa mga mangyayari. Pero ang una pong ditong gustong ipakita ng Panginoon na malaman po natin mga kapatid, na ang Panginoon pinapayagan niya ang mga bagay-bagay dahil may magandang mangyayari para po sa atin. Na gusto ng Panginoon na mapalitan po ang mga bagay na hindi sigurado tayo, na mapalitan po ng pananampalataya po natin sa Kanya. Ayun po. Dahil ang isang tao nga hindi po niya alam ang salita ng Panginoon, dumarating po sa kanya ang mga tanong, bakit po ako nandito? Marahil po mayroon po tayong mga kapatid diyan na nakakulong ngayon na, bakit ako nandito? Hindi ko naman ito ginawa na taon lang na may dinala ako, and then it came to pass nga ni-raid yung bahay, naabutan ako roon sa loob, nasama ako sa mga hinuli, 'di ba? Meron ako, bakit ako nandito? Hindi naman ako, I didn't know na pyramiding scam yun, dumaan lang sa'kin ang pera, pero yung pera, hindi ko naman nahawakan, ipinasa ko naman dun sa kwan, yun lang kumpanya ang nagsara, and yet kasama ka dahil ikaw ang nag-receive nung pera
na-consummate yung crime dahil ikaw ang tumanggap ng pera. And sometimes we do this, but brothers and sisters, gusto ng Panginoon na ang mga yan ay mapalitan, na sa halip ng mga tanong, mapalitan ng pagtitiwala sa Panginoon. Na lahat ng bagay, mga kapatid, na bakit nandyan tayo sa loob ngayon ay dahil mayroong gagawin ang Panginoon sa buhay natin. Amen po ba? Amen. At diyan makikita rin natin na kung mapapalitan ng pananampalataya yung ating mga agam-agam, mas makikilala po natin kung sino po ang ating Panginoon. Diba, darating po tayo sa punto na sasabihin din natin yung nakasulat sa ika-2 Timoteo chapter 1 verse 12 na, I know whom I believe. Kilala ko po. Sabi nga yan, this is why I'm suffering. Okay, lipat ko muna itong isa. Okay. That is why I'm suffering as I am, yet this is no cause for shame because I know whom I have believed. And I am convinced that He is able to guard what I have entrusted to Him until that day. Amen. Diba? Na makikita natin, mga kapatid, ng ating agam-agam ay mapapalitan ng kasiguraduhan kung mas makikilala po natin ang Panginoon na ating pinanampalatayanan. Mas makikilala natin po ang Panginoon na may magandang plano sa bawat isa. He is a God na ang plano niya po sa kanyang mga anak mabuti. Na kahit nandiyan po tayo sa sitwasyon na yan, hindi man po natin ginusto, hindi man po natin ginawa. Meron ng iba dyan, di ba? Wala naman siguro pumasok dyan na pagpasok, opo, ginawa ko po talaga. Wala, lahat dyan ay unang sa mga may kaso, ay ngayon ko lang po nagawa. Pero pag tumagal, nagkwentuhan, di ba? Ay, oo, ganito, ganito. Totoo. Pero hindi aminin sa korte. Sa kwentuhan dyan sa loob nangyayari. Pero makita natin, mga kapatid, na mapapalitan ng kasiguraduhan ang mga bagay na yan kung ating mga agam-agam at mga hindi kasiguraduhan ay mapapalitan po ng pananampalataya. Dahil habang nandiyan po tayo, mas ipapakilala po ng Panginoon kung sino po siya sa ating buhay. Amen po. Ikalwa po na ating mapag-aralan, sabi and all things, and we know that all things God works for the good of those who love Him, have been called according to His purpose. Makita po natin na, nga second po na matututunan natin dito is, all things work together. Ano man po ang mga nangyayari po ito para sa ikabubuti po natin. Kaya lahat po ng experience po natin sa buhay, amen, ano man po ang experience, maganda man o hindi, may maganda pong mangyayari. Diba? Mayroon po tayong experience na ang hirap pong, it's hard to bear na sinasabi sa English. No? Ang hirap pong daanan, ang hirap pong lampasan. Diba? May mga experience po na talagang dudurugin po tayo. May mga experience po na hindi po natin maintindihan. Pero ito po ang masasabi ko, God brings good out sa mga mahirap na pangyayari. Ang Panginoon may ilalabas po, may gagawin po maganda sa panahon na hindi po maganda ang sitwasyon o sa panahon po na mahirap po ang pangyayari. Diba? Alam ko po ang hirap ng nandyan. Iniisip po natin ang ating pamilya. Hindi po tayo sigurado ano po ang magiging resulta ng ating kaso. Hindi nga po tayo sigurado kung matutuloy ang ating hearing. Ang masakit pa dyan, 3 buwan mong hinintay ang hearing, postpone, patapos 6 na buwan na naman ang kuhan. Aabutan na naman ng palit ng piskal, aabutan na naman ng palit ng iyong defense lawyer kasi yung lawyer mo sa PAW na-promote as piskal. Na-promote siya, aalis na naman siya dahil sabi niya magiging bias na sa kanyang kuhan. Paghanap na lang, maghintay, back to zero. But sa mga mahirap na sitwasyon, may palalabas din na maganda ang Panginoon. Diba? Si Moises, nung panahon na siya ay lumayas, tumakbo, no? Paalis ng Ehipto.
Naging kuwan siya, naging ano 'to, kung sa salita na Tagalog, pugante siya. Pero the Lord has called him to be a deliverer ng Israel. 'Di ba si Joseph, pinagbili ng kanyang mga kapatid sa pagkaalipin na kulong. Ano, alam niyo yung sitwasyon ng kulungan no'n, hindi parehas ng sitwasyon ng kulungan natin ngayon. Na minsan tayo pa nga inmates magko-complain, "Uy, bakit ganito ang pagkaluto? Hilaw 'tong kanin. Lagi na lang ganito." Umaangal pa tayo. Pero sa panahon nila Joseph, hindi man nasa kinuwento kung anong sitwasyon nila, but I do believe ibang-iba ang sistema ng pinuluhiya sa panahon nila Joseph, sa panahon nila Apostol Pablo, kaysa sa panahon natin ngayon, 'di ba? Baka tig-isa pa nga tayo ng electric fan diyan sa loob, sagana sa tubig, 'di ba? Yung rights natin for proper ventilation. But still tingnan niyo sa sitwasyon nila Joseph, sa sitwasyon nila Moses, the Lord has called them after that. May magandang ginawa ang Panginoon. Kung hindi nakarating si Joseph sa Ehipto, hindi natin alam kung ano, gagamitin pala siya ng Panginoon para mag-provide sa kanyang pamilya na wala ng makain sa panahon ng ano 'to, sa panahon ng famine do'n sa kanilang lugar, 'di ba? Kaya ganyan din ang Panginoon. Hindi po diyan nagtatapos ang ating kinabukasan. Baka meron diyan sa inyo palayan na dag-alangan pa. Just parehas ako no'n sa nanay ko, sabi ko, "Process na ang papers ko, palabas na ako." Tapos na silang nag-CI do'n sa lugar namin. Nung nalaman ko sa halip maging masaya ako, mas nalungkot ako. Sabi ko, "Mommy," sabi kong gano'n, dumalaw yung nanay ko. "Hindi ko po alam kung paano po ako magsisimula paglabas ko dito sa loob, hindi ako nawawalan ng pera. Tamad lang ang mawawalan ng pera diyan sa loob." Amen. Sabi nung nanay ko, "Umuwi ka rito sa bahay." And yet I did not know na yung paglabas ko, I did not know na tatawagin ako sa ministry, and I'm living a life ngayon na kahit hindi man sobra sakto naman, pero masaya, nakakatulog ako ng gusto ko. Mahimbing ang tulog ko, kahit minsan ilang oras lang ang tulog, masaya, magalak. Kaya, God will work kahit na ang sitwasyon natin diyan ngayon hindi maganda, after that mayroong gagawing maganda ang Panginoon sa buhay natin. And all things work together for the good of those who love Him, 'di ba? May mga bagay na aalisin siya. Nandiyan man tayo sa loob, may mga bagay na aalisin siya. Hello? Okay, akala ko may sige po, 'no? Then the Lord, 'no, na may gagawin ang Panginoon. Kaya habang nandiyan po tayo may aalisin ang Panginoon sa buhay natin. Things na alam niya na paglabas natin hindi makakaganda sa atin. Hindi ko alam na it will be a preparation para sa inyo paglabas ninyo. May mga panahon na akala natin, ay pinabayaan na tayo. Meron tayong mga kaibigan na hindi man lang magparamdam. Meron tayong mga even to the point na 'to yung mga minamahal natin, alisin ng Panginoon. Masakit man, pero yun na pala, nagsisimula na niyang linisan yung daan para may gagawing maganda ang Panginoon sa buhay natin pagkatapos po natin diyan sa loob. Ano, kaya ang gagawin lang po natin, sa it is for us to hold sa mga promises niya. It's still for us na isuko sa Panginoon ang sitwasyon natin ngayon. Dahil the more po na ipipilit natin yung gusto natin, the more po minsan na dumarating yung tinatawag natin diyang na, sorry, I will speak this term, na pagkaburyong. Amen? Ang lahat diyan, walang immune sa buryong diyan sa loob, mga kapatid. But sabi nga, I just want kung sa panahon nga pumapasok sa inyo ang pagkaburyong, pag-aalinlangan, basahin lang natin 'to, mga kapatid, na ang lahat ng bagay nangyayari para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya.
Amen po ba? Amen. And then ang ikatlo na ating mapag-aaralan dito, 'di ba? Ang una, gusto ng Panginoon na palitan ang ating agam-agam ng kasiguraduhan. Ikalawa, gusto ng Panginoon na maintindihan natin na ang lahat ng bagay nangyayari para sa ikabubuti ng nagmamahal sa Kanya. Ikatlo po na kailangan po nating mapag-aralan rito, para po mangyari ang mga bagay na una nating napag-aralan, ang ikatlo po ay ang mahalin po natin ang Panginoon. Kaya minsan ang verse na 'to malimit na gagamit sa hindi tamang pag-encourage. "Ay brother, nangyayari 'yan para sa ikabubuti," pero meron pong nakabuntod dun, sa mga nagmamahal sa Kanya, 'di ba? Nagmamahal sa Kanya at sa mga tinawag. Alam niyo ang Panginoon tatawagin tayo sa panahon na hindi natin expect just like Moses when he was called. He was not expecting that he will be called by God because he was tending sheep doon sa ano 'to, sa Mount Sinai. Amen po, 'di ba? Kaya hindi po natin alam kung anong araw at sa paanong paraan po tayo tatawagin ng Panginoon. But I'm really sure before niya po tayo tawagin, ihahanda niya po tayo sa isang bagay. Ihahanda po niya tayo bago po niya tayo tawagin. At para mangyari po yun, kailangan po nating mahalin ang Panginoon. And those all things work together for those who love Him. Paano po natin napapakita ang ating pagmamahal sa Panginoon, mga kapatid? No? Gawin natin na ang pagmamahal natin sa Panginoon ay bunga lang din ng pagmamahal niya sa atin. Kaya nga sa Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrated His love for us this while we were still sinners. Christ died for us. Sa 1 John chapter 4 verse 19, we love because He first loved us. 'Di ba? Makita niyo po nga ang pagmamahal po natin sa Panginoon ay bunga lang po ng pagmamahal po natin sa Kanya. Ngayon po, paano po natin ipapakita ang ating pagmamahal sa Kanya? First, sabi nga sa John chapter 14 verse 21, He who has my commands and obeys them, he is the one who loves me. He who loves me will be loved by my Father, and I too will love him and show myself to him. Amen, di ba? Kaya po pala, in order for us na makita po natin, ma-experience po natin yung mga dalawang bagay na napag-aralan po natin. It is for us to love God. And how can we show our love to Him? It is by starting. Simula ngayon mga kapatid, magsimula tayo to obey and apply the Word of God sa ating buhay. Kaya po itong Bible studies po natin, this is learning para po sa atin mga kapatid. Ito po ang panahon na tayo po ay habang natututunan natin ang salita ng Panginoon, yan din po ang nagsisimula na tayo po ay sumunod sa Kanya. Amen po, 'di ba? Kaya habang nagsisimula po tayo na i-apply ang salita ng Panginoon, pinapakita po natin ang ating pagmamahal sa Kanya sa pamamagitan ng pagsunod, ay ipapakita rin po ng Panginoon ang pagmamahal niya, ang pagmamahal ng ating Amang nasa langit sa atin at ang pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo sa atin. At ipapakita po nila kung sino po sila sa ating buhay. Amen. And I will show myself to Him. 'Di ba? Kaya 'pag minahal po tayo, listen to this, we will experience this mga kapatid. Una, protection. Hindi lang protection mo, pati protection ng iyong mga mahal sa buhay. Ikalawa, provision. Kahit nandiyan po tayo, mapro-provide ang ating pangangailangan. Hindi lang po ang pangangailangan natin, pati po ang pangangailangan po ng ating pamilya. Ikatatlo, 'pag ma-experience po natin ang pagmamahal ng Panginoon, ma-experience din po natin ang peace. Kahit nandiyan po tayo, makakaramdam po tayo ng kapayapaan sa ating sarili. Dahil po tayo po ay tinawag ng Panginoon para sa mga ganyang bagay. Ang kailangan po natin mga kapatid, ang kailangan lamang po natin ay pakita po natin ang pagmamahal po natin sa Kanya. Sa sa simula po siguro hindi po natin pinapakita ang ating pagmamahal sa Kanya. Hanggang sinasabi lang natin na mahal natin ang Panginoon, and yet there is no action.
Yung pa rin pong gusto natin ang ginagawa natin. That's why the Lord, and we don't know, baka sa labas nun ilang beses nang lumalapit sa atin ang salita ng Panginoon, tinatakbo-takbuhan lang po natin, 'di ba? Eh, ngayon inilagay po niya, ganyan po ako. May mga Baptist na nagba-Bible study roon sa kapitbahay nun, invite sila ng invite, tinatakbuhan ko until the Lord, 'di ba? Nilagay niya ako sa isang lugar na hindi ako makakatakbo, and durog na durog ako, and then I have to surrender myself and listen to His word. At diyan yung unti-unti natututunan ko ang salita ng Panginoon, at unti-unti nagsimula akong ma-realize ang pagmamahal ng Panginoon sa akin, na yun din ang nagtulak sa akin para mas mahalin ko siya. Amen. At ang nangyari ng resulta ng pagmamahal niya, amen, aabot sa panahon na sasabihin natin na, "Ay naku, hindi ko ipagpapalit ang buhay na 'to kaysa sa buhay ko noon bago ko nakilala ang Panginoon." Amen po. Ang nandiyan ka natin diyan mga kapatid, we claim this, na ituro sa atin, kailangan po natin gawin in order for us na mapalitan, ulitin ko yung una nating mapag-aralan, palitan ang hindi kasiguraduhan natin sa kasiguraduhan. Ikalawa, maintindihan natin na may plano ang Panginoon at lahat ng bagay nangyayari para sa ikabubuti natin. At ikatlo, ang mga bagay na ito ay mangyayari lamang kung tayo ay mamahalin natin ang Panginoon ng ating buong puso. Amen po. Amen. Kaya may magandang naghihintay sa inyong pagdating natin sa labas. Ang ating paglayat is God who chooses kung kailan kanya palalayain, kung kailan niya tatapusin ang kaso na yan. But all things ginawa ng Panginoon according sa kanyang, di ba? All things God has made beautiful in its time according sa Ecclesiastes. Gawin po natin ngayon mga kapatid. Are we ready po ba to love God? Amen. Sa mga kapatid po natin na taga-Roas, handa po ba tayo na mahalin ang Panginoon? Sa mga kapatid natin na nandiyan na naka-inmates, sa mga nakikinig, handa po ba tayo na tanggapin at mahalin ang Panginoon sa ating buhay? Na sa oras na 'to, sa simula sa oras na 'to, siya na po ang ating magiging guide. Siya po ang ating lalapitan, at kung marapatin niyo po ay payagan niyo po ako na i-lead ko po kayo sa isang prayer na sundan niyo po ako. Hiling ko po na puwede po tayong tumayo lahat. Okey. Especially sa mga taga-kapatiran natin na mga taga Rojas City Jail. Okey? Tanggapin po natin ang Panginoong Hesukristo sa ating buhay. Manalangin po tayo. Sundan niyo po ako. Ama naming banal at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa oras na 'to na kami po ay nakapakinig sa inyong salita. Salamat po Ama na kami po ay aming nalaman na kasama po kami sa inyong mga plano. Salamat po Ama na nalaman po namin na lahat ng bagay, maganda man o hindi, ay nangyayari po para sa ikabubuti ng mga nagmamahal. At ngayon po Ama, sa oras na 'to, hiling po namin na patawarin niyo po kami sa aming mga sala. At ngayon din po Ama, tinatanggap po namin si Hesukristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Na simula po ngayon, siya po ang mangunguna sa aming buhay. At hiling din po namin Ama, na isulat niyo po ang aming pangalan sa aklat ng buhay. At amin pong hinihiling na mangyari po ang inyong plano sa amin. Ang lahat ng ito hiling po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Let me pray for you. Ama, maraming salamat po sa buhay ng mga kapatid namin na tumanggap sa iyo, tumanggap sa aming Panginoong Hesukristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat Ama nga ikaw
nagsisimulang kumilos sa buhay ng bawat isa. And we pray Lord na patuloy ka po nila na sila po ay lalago sa kanilang pananampalataya at mas makikilala ka pa po nila Lord, habang sila po ay patuloy na susunod sa iyo. Maraming salamat. Ang lahat ng ito hiling namin sa pangalan ni Jesus. Amen.